Hello, walking time. Init, grabe ang ng araw ngayon. So yan, suot natin for today. Grabe. Everyday, not everyday walking. Parang every other day. Yan. Papunta ako ngayon sa Browns Bay. Sobrang init. Grabe ang hapdi na ng face ko. Baka na ako nag-swimming. So, as of now, nakaka 5,000 plus steps pa lang ako. No, ang goal natin, at least 10,000. Pero minsan kasi pag nagwo-walking ako, nakaka 17,000 steps ako. Especially if may pasok pa ako ng hapon. So, yun. Balikan ko kayo later, guys. So yan, naglalakad na tayo. Browns Bay area na to. Tatawid lang tayo sa kabila. Dito. So, yan. Hanggatin lang natin. Hintayin natin mag-road yung nasa kabilang way, no? Kapdi na mukha ko. Okay. Let's go. Run ako kasi ilang minutes lang yan. Ay, ilang seconds lang. Okay. Browns Bay. Grabe, hapdi na talaga ng face ko. Kanya. No, hindi makatisay pero namumula na, no? Itim na kasunod niyan. Grabe. Alam nyo ba dito sa New Zealand, manipis ang ozone layer. Kaya mataas ang UV rays. That's why kailangan paglalabas ka or kahit nasa loob ka ng bahay, kailangan lagi kang naka-sunscreen. So, yun. Try natin pasukin to, guys. $2 store. Maghahanap ako ng payong para sa anak ko kasi umuulan dito lately. Gusto niya ng maliit na payong. So, guys, kakaikot ko. Imbis na payong yung nabili ko. Eto na. Kamusta naman? So, yun. Maghahanap na lang tayo sa iba. Dito tayo sa Browns Bay pa din. Ito nabili ko sa $2 store.
Dito ako ngayon, nag-aantay ako ng bus pa uwi. So, daming ibon. Nice. Dito ako ngayon sa may bus stop. Waiting ako ng bus pa uwi. So, may bagong route tayong natutunan. Tinuro to ng ate ko. So, mas malayo pero same ang pamasahe. Mas matagal kang nakaupo sa bus. So, parang ka nag-round trip. Kasi ikot pa siya sa may Torbay. And then, ang bangka Kurangi Toto. Mas maikli din yung lalakarin ko. So, ayan guys. Ang inaantay kong bus is 878. Ayan siya. So, dito siya dadaan. Dito siya magsistop. 878. Ito yung mga list ng bus na humihinto dito. So, antayin natin yung 878 na bus. Yung bus stop dito sa Browns Bay, malapit siya sa Harbor Hospice Shop. So, kumbaga sa Pilipinas, ukay to. Ito yung tinatawag na ukay-ukay. Yan. Mga second hand, pre-loved things. Yan, binibenta nila sa loob. So, mas mura siya sa actual price. Kailangan pagalingan na lang din talagang pumili. Harbor Hospice Shop. Tatry ko din nga pala yung sa bus. Kasi meron particular card na ginagamit for bus. Yun yung tinatawag na 80 hop card. Ito siya. Gagamba. Wait lang. Pakita ko sa inyo yung 80 hop card ko. Nalaglag yung hand cream ko. Meron kasi ako. Maliit lang yung belt bag ko. Pero maraming laman. So, meron akong hand cream dito. Nandito yung mga cards and wallet ko. Susi ko sa bahay. Susi sa car. Kasi minsan ayoko nang mag-bag. So, belt bag naman. Belt bag. Literal na belt na. Belt bag. Wait lang. Asan ba yung 80 hop card? Hindi prepared si mama. Wait lang. Dami kasi ng card ko. Nandito pa yung mga Philippine cards ko. Na malapit na mag-expire. So, ito yung 80 hub card. 80 hub card. May laman pa naman tong 80 hub card ko. No? Pero, tatry kong gamitin yung Visa card. Yung sa phone, itatap lang. Kung mag-work siya. Pero hindi ko na mag-videohan kasi isang phone lang gamit ko. Or, yun. Nandito kasi yung card ko nakasave sa phone ko. So, yung phone na mismo ang itatap. Balik ko lang siya sa belt bag ko. Dami naman yan. Nandito din yung car key ko tsaka yung susi sa bahay. So, yun. Okay, guys. Nandito na yung aking bus na sasakyan. So guys, tinry ko. Pumasok yung tag, no? Card authorization for Auckland Transport. So, yun. Pwede pala siyang gamitin. So, kahit hindi ko na gamitin yung 80 hop card ko, no? Kahit hindi ko na siya loadan, pwede direct na mabawas doon sa aking card. Debit card. So, yun. Guys, papakita ko sa inyo. Ako lang ang nakasakay sa bus. Okay, since malayo-layo yung biyahe natin, papakita ko na lang muna sa inyo yung binili ko, no? Sa $2 store kanina. So, muna kong binili is ito. Cable, car for charging. Titignan natin kung gagana siya sa phone ko kasi yung binili ko last time bigla na lang hindi gumana kagabi. So kinabahan ako, kala ko hindi na matcha-charge yung phone ko, no? Pero gumamit ako ng ibang cable na charge naman siya.
So yun, ito $250 ang worth niya. So more or less nasa 80 plus something pag kinonvert ko sa peso. So yung second one is ito, soap dish. Lalagyan na ng sabon. Ito kasi meron siyang scalp massage and meron din siyang skin massage. Medyo rough siya dito. And then medyas. Magwi-winter na kasi dito, guys. So usually at night ang ginagawa ko, nagpe-petroleum jelly ako sa paa para lumambot-lambot yung mga kalyo natin. And then may medyasan ko. So medyo makapal tong medyas na to. 3 binili ko kasi baka mainggit yung anak ko. So binilhan ko din siya. $3 for $5. Not bad. So yun, nabili ko sa $2 store. Walking game again. So, ito na yung binabaan natin. Rangi Toto School. Isa sa pinakamalaking school here in Auckland. College school yan. So, yun. Dito naman tayo bumaba ngayon. Compare dun sa last na binababaan ko sa Rothesay Bay, mas malapit-lapit yung lalakarin mo dito. Tapos, more on pababa. So, hindi masyado nakakapagod. Ito yung mga pinamili ko kanina, guys. By the way, dito pala, hindi uso dito yung after mong bilhin, ibabalot nila sa plastic or ibabag nila. Dito, pag wala kang eco bag, bit-bitin mo. As of now, nakaka 7,000 steps pa lang ako. So, hindi pa natin naabot yung 10,000 steps, no? Hindi ko lang alam, after nitong paglalakad natin, maaabot natin. So, tignan nyo naman yung nilalakaran ko. Very peaceful. Ang gaganda ng bahay dito. Kita nyo ba yan? Dito may bahay. Yan. Nakita nyo ba yung daan? Pababa siya. So, hindi masyadong mahirap, no? Malapit-lapit na to sa amin. So, yun guys. Confirm. Pwedeng gamitin yung Visa card sa, sa bus. So, direct na kahit hindi na mag-80 hop card. Yun yung ginamit ko. Yung aking bagong card na Revolt. Nang nakaraan lang kasi nag-register ako doon. So, yun. Ito na guys. Dito na tayo. So, yun. More on pababa. Yung yung dadaanan natin. Napagod, no? Pero nakaupo lang sa bus. Naglakad naman ako kanina and sobrang init ng aking lakad. Grabe. Sunog yung balat ko. Nana. So yun, hinatid ko yung anak ko kanina sa school. And then, dumiretso ako ng lakad papuntang Browns Bay. So, around 3.5 kilometers ang layo nun from sa bahay. Yan. So, usually, pag naglalakad ako ng ganun kalayo, nakakaabot ako ng mga 7 to 10k steps. Depende kung mag-iikot pa ako dun. Pero usually, kasi ginagawa ko doon umuupo. Tinitignan yung tanawin. Malapit na tayo, guys. Konting tiis na lang. Char, okay na okay pa ako. Kahit paglakarin mo pa ako ulit.
pabalik ng Brownsville. Basta wag lang ganyan kainit. Diyos ko. Nag-sunscreen ako pero parang walang effect. So, dapat kailangan lagi tayo talagang sa sunscreen. Masakit talaga siya sa balat. Kahit malamig yung hangin. Sobrang sakit sa balat nung araw. Tignan mo naman. Yan. Ito yung lugar malapit sa bahay namin. Nag-message pala yung Timo. Na-deliver na daw yung aking in-order. Watch yun. Na smartwatch. Nagka-count ng steps. Wow. Kasi lagi kong dala yung phone ko. So, minsan mabigat siya sa bag. Mabigat siya sa belt bag. Usually kasi naka-belt bag ako. Ayoko kasi nang may dinadalang bag. So, yun. Mabigat sa belt bag tong phone ko. Hindi ko siya malagay sa sa bag. Kasi, tawag nito, hindi ko mabibilang yung steps ko pag iniwan ko yung bag. Especially pag nasa work ako. So, yun. Dito na po tayo. Yan. Ito na yung tinitirhan namin. Okay. Tingnan ko nga dito. Meron ba tayo? Wala tayong letter. Dito pa rin nakatira na. Uy! Ito na nga po. Si Mari ko ang lamesa. Hi! So, ito na yung package natin. Galing sa Timo. Ito lang yung outfit ko pag naglalakad ako. Naka-shorts lang ako today. Tapos, naka-t-shirt lang. Medyo mainit today. And may belt bag ako. So, yan. Ito yung belt bag ko. Yun. Check ko lang kung ilang steps ang nagawa ko for today. And, yan lang ang aking walking journey for today. Today is Friday. Check ko. Pakita ko na lang sa inyo kung ilang steps ako today.